Magandang araw mga kapolitika at welcome back dito sa ating YouTube channel. Kung kayo ay bago pa lang ay huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe na rin kayo para updated kayo dito sa ating mga latest issue. So mga kapolitika, meron po tayong masamang balita today, which is dito pa rin sa nagaganap na PVL Open Conference. Atin itong tinututukan yung mga kaganapan at mga updates dito sa nagaganap na volleyball league sa ating bansa. Kasi today po is naipanalo po ng Farm Fresh Foxes itong laro nila kontra sa Capital One in 3 straight sets. So ating pag-uusapan kasi doon sa ating mga previous video ay napag-usapan natin na nakikita natin doon na mapapasali itong Chocomocho Flying Titans dito sa Final 8. Liban na lang kung maipapanalo ng Farm Fresh yung mga susunod nila na laro. So ito yung sinabi natin kahapon at even doon sa ating mga previous vlog. But ngayon mga kapolitika, sa hindi inaasahang pagkakataon ay naipanalo po ng Farm Fresh yung kanilang laro kontra dito sa Capital One. Okay, actually ako is personally na surprise rin ako dito sa twist na nagaganap sa PVL Open Conference. Ito yung sinasabi natin na kung saan is bawal talaga dito magpetex-petex kasi hindi natin alam yung mga maging turn of events dito sa nagaganap na liga. Okay, so ano ba yung naging impact dito sa pagkapanalo ng Foxes kontra dito sa Capital One? Kasi doon sa ating previous vlog ay na-discuss natin yung mga rankings ng bawat teams. At the same time dito is pag-uusapan natin kahapon kasi is nung ginawa natin yung vlog, yung score po noong sa 8 at 9 yun, yung score ng Chocomocho Flying Titans is nasa 7. Okay, so yung Petrogas na nasa top 7 is nasa 9 yung score niya. So undeniably mas mataas yung score ng Petrogas, kaya nasa 7 siya at nasa pang 8 yung Chocomocho Flying Titans at yung Farm Fresh is 5 yung score. So kahapon po yun. But ngayon mga kapolitika, na kung saan ipanalo po ng Farm Fresh itong laro nila kontra sa Capital One is nadagdagan po ng 3 points itong score ng Foxes. So from 5 naging 8 na sila. Kasi maliit kasi yung nakuha na score ng Chocomocho Flying Titans doon sa kailang laro nung Cherry Tigo kasi nga na 5 sets yun. Kung siguro na 7 or kung na 3 sets or 4 sets ng ng Titans is medyo malaki sana yung score na makukuha nila. But then again, kasi nga na 5 sets nila, so maliit lang yung score na nakuha ng Titans. So ngayon is nagkaroon ng switching. So yung nasa 8 na ngayon is ito ng Farm Fresh as we speak. At yung nasa pang 9 na ngayon is nasa Chocomocho Flying Titans. So ito po yung masamang balita today para dito sa mga supporters ng Titans. But ang magandang balita naman is yung Farm Fresh kasi isang laro na lang yung natitira sa kanila. So either matalo sila doon basta 5 sets nila, may automatic may 1 point sila. So dapat ang good news rin kasi dito mga kapolitika sa sa Chocomocho is may 2 games pa sila. So it's a 50-50 case. So dito is bukas maglalaro itong Creamline versus sa Chocomocho Flying Titans. So dito is talagang ikakayod talaga ng Chocomocho itong maging laro nila kontra sa Creamline para madagdagan yung kanilang points. Kasi dito is hindi talaga natin alam kung sino ba yung makakarga. Kasi kahapon doon sa sa sinabi natin is parang malabo na nga na makarga itong Farm Fresh, liban na lang kung ipapanalo nila yung laro, which is yun nga ang nangyari. So naipanalo nila yung laro, so sila ngayon yung nasa top 8. Now mga kapolitika, meron kasi ngayong mga issue na kumakalat sa social media at even yung mga sa comment section, kasi nagbabasa rin tayo ng mga komento ng ating mga netizen at mga volleyball supporter na sinasabi na parang binenta daw talaga yung laro kasi parang napaka-imposible naman na matatalo ng Farm Fresh itong Capital One. Buti na lang siguro kung na 5 sets yun, medyo kapanipaniwala pa kasi doon sa naging laro nila is parang parang hindi naramdaman itong presensya ni Marina Toshova, na kung saan is doon naman siya sa loob ng court nakababad at nakita natin na medyo malaki yung agwat doon sa second set is medyo dikit yung naging score kasi nasa 23-25 yung score at doon sa first set at sa third set parang hindi naman kapanipaniwala yung score ng Capital One, kasi ang sinasabi dito is sinadya daw ng Capital One na magpatalo kasi dito is parang tinatansya nila
sino ba yung mga team sa taas na may measure kasi yan na dapat doon sila sa team na yon na sigurado sila na matatalo nila. So ganun po yun. Sometimes it's a strategy rin na magpatalo ka sa yung opponent para para matansya mo yung ranking mo, kasi nga after nung masala yung final 8 ay irarank na yung 1 and then 8 yung maglalaban. So dapat matansya ng Capital One kung sino ba yung makakalaban nila sa taas, kasi obviously is itong Capital One is nasa bottom 4 siya. So makakalaban niya yung top 4 sa taas. So kailangan lang tansyahin kung sino ba yung team na sa taas na sa tingin nila is kaya lang talunin. So sometimes itong pagpapatalo is it's a part of strategy rin, kasi ganyan din ang ginawa nung China doon sa mga world class na mga na volleyball. Before yun mga kapolitika, hindi ngayong Olympics. Okay, kasi ngayon is natalo nga sila. But dito sa part naman ng Chocomocho Flying Titans is ang impact po nito is nasa pang 9 na siya, at yung mga sinasabi ngayon na kung saan is baka sinadya daw ng Capital One na magpatalo kasi part of their strategy, at ayaw rin nila na makapasok itong Chocomocho Flying Titans dito sa Final 8, which is possible po yun kasi nangyayari naman yan even nga sa mga sa mga world class na laro, di ba? Merong mga ganyang pakulo. So dito is ano ba yung masasabi natin na kung saan is sinadya nga ba na ibenta yung laro, na kung saan sinadya ng Capital One na maipanalo yung magpatalo sila dito sa game na ito. So ito yung ating bibigyan ng opinion, sarili nating views. Ano ba yung ating nakikita, yung ating bird's eye view kumbaga. Okay, so sa tingin ko mga kapolitika, sa sinasabi ko na nga, parang imposible yon. Siguro kung na 5 sets yon tapos medyo dikit yung score, medyo kapanipaniwala, kasi dito is naman sobrang layo ng score ng Capital One. Kung ikukumpara mo doon sa mga naging laro nila sa mga previous na game doon sa round 1, ay di hamak na malalakas yung mga teams na nila na kung saan is na ipapanalo nila yung laro with the help of their import, of course. But dito is nakikita natin na nabablock itong si Marina Toshova, at parang wala siyang diskarte sa laro kumbaga. Okay, ibang-iba doon sa mga laro na ipinakita nila sa Petrogas, dito sa dito kasi hindi natin alam yung maging ranking talaga ng 1 to 8. Alam lang natin ngayon yung meron tayong unofficial na ranking na unofficial na list ng Final 8. But yung mga ranking nila, sino ba yung sa top 1, top 2 at until sa top 8 is hindi pa natin alam mga kapolitika ano yung maging ranking ng bawat isa, kasi nga merong mga daming pa-surprise dito nagaganap sa PBL, which is very exciting nga. And actually itong Petrogas is isa rin sa mga delikadong team, kasi nga merong sinabi doon si itong kanilang import na si Wilma Salas. Ang sabi niya is tapos na daw yung kanyang adjustment period simula nung dumating siya dito sa sa ating bansa, ilang linggo na, at nakita naman natin yung performance niya doon sa kontra sa Creamline Pulse Smasher. Sabi niya mas makaka-expect pa daw yung kanyang mga supporters ng pangmalakasan na Wilma Salas. So ito yung sinabi niya doon sa interview, kasi after ng laro niya ini-interview itong mga players. So mga kapolitika, sobrang sobrang unpredictable yung mga nangyayari dito sa PVL Open Conference. So but ito nga sa sinasabi natin na tanong dito na binenta nga ba ng Capital One itong laro nila kontra sa Farm Fresh, kasi nakikita natin yung score at the same time yung kanilang performance ng kanilang team. So sa palagay ko mga kapolitika is possible po ito na binenta para siguro hindi makapasok itong Chocomocho, or talagang gusto nila na makapasok itong Farm Fresh Foxes. Okay, so again mga kapolitika, ito ay aking personal lang na opinion, aking personal na overview sa nakikita ko dito sa laro. Kayo sa tingin nyo ba ay talagang sinadya ng Capital One na magpatalo dito sa nagaganap na PVL Open Conference? Mga kapolitika, mag-comment down below, at huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe muna kayo dito sa ating YouTube channel para updated kayo dito sa ating mga latest issue.